sabihin niyo po sa katabi niyo, I love you. I love you. Love you. Kailangan natin yung marinig. Ano ba? Napaka-underrated ng word na yung I love you. Especially this month po, di ba? We are celebrating the Love Month. And established po ni Pastor Jan last week ang ating pong series for the month. Hindi ko po alam kung natatandaan ko yun. Tandaan po. Ito po. Ito po. Let God occupy your heart. Isa pa nga po. Let God occupy your heart. Kaya po, hayaan natin na si Lord yung mag-occupy po ng ating puso. Hawakan niyo po yung inyong puso. No? I-occupy ni Lord yan. That is our prayer. Kasi nga, we are celebrating, especially this month of February, the Love Month. But, meron po yung kasunod. Pag na-occupy na ni Lord yung heart mo, anong gagawin mo? Ito po yung title natin ngayon. That is to love one another. For us to love one another. Diba? Gusto natin yun. I-occupy ni Lord yung heart natin. Tapos, ano na? Anong gagawin mo? Pag na-occupy na ni Lord. Siyempre, mahalin mo yung kapwa mo. Diba? Kaya again, sabihin mo sa katabi mo, I love you. Grabe, sarap mo marinig doon. May feeling. I love you. Uy. May pag ganun yung iba eh. So, ito po ang tanong ko sa inyo. This is my question. Nalagay ko po dito. Sino po sa atin nasubukan nyo na magmahal? Active ba? Active. Ano ba naman magmahal? Supok lang. Kahit hindi na totoo. Kahit may love. Ito yung pangalawa. O yung pangalawa, naramdaman niyo po ba na minahal kayo? Makaramdam din naman ng pagmamahal eh. So, ayun po. Ngayon, since nga nasa usapang pagmamahal po tayo, again, balik po tayo. Ay, sorry. Pabalik po. First, let us define ano ba yung pagmamahal? Diba? Since nga, sinabi na natin, I love you. Gusto ko pa meron po tayong konting engagement and parang feedback. Bibigyan ko po kayo ng 20 seconds. Kausapin niyo yung katabi niyo. Para sa'yo, ano yung pagmamahal? Yeah. Ano yung love for you? Ano yung love for you? Oh, romance? Sige po, go. What is love? Tanungin po natin yan sa ating katabi. Naiiyak pa po kayo? Hindi ko alam yung love eh. Hindi ko ipakita. Pag wala akong pagkain na yung What is love? Diba? Love is blind. Diba? Iba sinasabi pa nga love is sweeter the second time around. Diba? Love is love is greater than will. Ano nga yun? Love is full of mystery. Ano nga yun? Love is like a rosary full of mystery. Instead ng mystery, nagiging misery na. Nagiging miserable na. Miserable na po tayo. Pero let us define love. Let us define love. Sino po sa inyo dito yung mga batang 90s? The greatest generation ever daw yun. Ay, joke lang. Joke lang. Kung hindi man batang 90s, I know makaka-relate po kayo dito. Sa mga lumang panahon. Lumang tao. Ayan. Nakikita niyo po ito? Maliit? Sige, ano po? Pakizoom po na. Pero maliit daw. Ayan. Ang tawag po dyan ay slam book. Nakapag-slam book na po ba kayo? Yes. Ba? Galing. Kasi nga, greatest generation ever daw yung nakaraan. Kasi sobrang sweet, sobrang intentional. Ngayon kasi yung mga Gen Z kami, yung mga smart na lang. Pero hindi na wise. Kasi may internet na. So, ano nangyayari? Dinedefine natin yung mga bagay without the source of internet. Sige, pag-usapan po natin yan. Let us zoom. Tago natin sa pangalawang one de la Cruz. Diba? Kaya dinedefine po nila dyan kung ano yung mga mahalagang bagay sa buhay nila. But I want to be specific. Pababa po ng konti.
Pababa po ng konti. Ayun, dun sa may rectangle na shape. Sabi po dyan, define love. Konting zoom pa ng konti para sa ating nakikinig. Ayan, kita niyo na po? Sabi dyan, define love. Ang sabi, pagmamahal mo sa isang tao. Kulang pa yung sa. Pagmamahal mo sa isang tao. Bata ata nagsulat yan. Di ba po, yun talaga yun. Yung nagmamahal ka sa ibang tao. Iba't iba. Siguro, iba sa inyo kanina, narinig nyo ano yung definition ng love nila. Yung kasunod, define crush. Crush daw nung panahon nyo, at nung panahon natin, basta nung panahon ng iba't iba, ng iba't iba, ay paghanga. Di ba? Paghanga. Who is your first kiss? Parang private na to. Parents. Buti na lang, no? Tapos, favorite expression, easy. Ayoko na, para ako nag-invade ng privacy. Pero, itago natin sa ganyan. Yung pagmamahal daw is yung pagpapakita ng pagmamahal sa isang tao. Tama naman yun. Di ba? Tama po yan. Hindi po yan mali. Pero, kanya-kanya po tayo ng definition ng love. Pero, sabi ko nga kanina, nagiging misery na siya. Nagiging miserable. Why? Kasi, iba't iba na tayo ng definition ng love. And we are not aware that we are being fed by so many definitions of love. Ngayon, i-define natin. Ano ba yung love sa pananaw ng ating Panginoon? So, hindi na natin po ito naiintindihan na tama. And dahil hindi po natin ito naiintindihan ng tama, nagiging mali na yung pagtingin mo sa pagmamahal. At pag mali pala yung pagtingin natin sa pagmamahal, baka mali na pala yung paningin natin sa Panginoon. Ha? Because we believe that God is the source of love. Diba? Tama po ba? Diba? Kasi lahat po tayo nagkakamali. Lahat po tayo nauubusan ng pagmamahal. Lahat sa atin may kapintasan. We all have imperfections. Tama po? Diba po? Kasi sabi sa Bible, diba? You should love your curve and your edges. Even your imperfections. Amen po? Amen. Hindi po yan sabi sa Bible. Sabi po yan ni John Legend. Sabi ni John Legend. Amen naman yung iba yan. Diba? Sabi po yan ni John Legend. Pero, sige mamaya, sabi ni John Legend, love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Sa kantang, all of me ba yun? Kaya ano, mga kabataan. Ayun. Kailangan daw natin yung mahalin. Tama naman. Kailangan po yan natin mahalin. Pero sabi ni John din sa Bible, ito po yung sinabi. Tatagpuan po natin. So 1 John chapter 4, verse 7 to 8. Dalawa lang po ang ating pag-uusapan ngayong Sunday. Sabi po dyan, if you have your Bibles with you, sabi po, dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. Sabihin nyo nga po, God is love. God is love. And we are praying for God to occupy our heart. Paano po yun? We are praying for God to occupy our heart so that we can love one another. Ngayon, i-define po natin, ano yung love? Sabi kanina, God is love. Love comes from God. Ibig po palang sabihin, si God pala yung source. Si Jesus. Si God pala yung source ng pagmamahal. And bakit po natin pag-uusapan yung nasa 1 John? Because bukod sa si God ang love, siya din yung role model. Siya din pala yung role model ng pagmamahal na dapat nating maintindihan. But, this is the question. Why do we find it hard to love one another? Bakit kayo nahihirapang magmahal ng kapwa? Diba? Sino sa atin nahihirapan? Be honest. Sometimes, nahihirapan ka magmahal. Ako lang pala nahihirapan. Oh. Pero, ayun, sige. Para mas maging specific po tayo. Last week na naririnig ko po itong yung term na to. Basahin niyo nga po. Double standard. Naririnig ko po yan last week. May narinig po akong
speaker, sabi niya, double standard. Talamak daw po ito, especially to this generation, double standard. Alam niyo po ba yan? Sige, define po natin kung ano yan. Sabi ni vocabulary.com, double standard is a code or policy that favors one group or person over another. A standard is a way of evaluating someone and a double standard is two-faced. To be simple, ganito po yan. Binabase natin yung standard natin sa isang tao base sa kanilang appearance. Binabase natin yung standard ng isang tao base sa kanilang pananamit. Binabase po natin yung standard na sinasabi sa isang tao base sa kanilang gender at sa kanilang group na kinabibilangan. In other terms, meron po tayong biases. Meron po tayong preference. Pag sa babae, dapat ganyan ka. Diba? Pero pag sa kakilala mo, kaklose mo, hindi, okay lang yan. Okay lang yung ganyan. Diba? Ganun po tayo minsan. Ito po, focus po ako dito. Lahat po tayo, meron po tayong preference. Alam niyo po yung preference, di ba? Meron po tayong preference at meron kang karapatang maging bias. Kasi meron kang karapatang magbigay ng opinion. Di ba? Lahat po tayo meron karapatan ng ganun at hindi po natin yung inalis. Pero, to judge others, meron kang kalalagyan. Meron tayong kalalagyan. Di ba? Hindi ko pa alam kung kagaya ko po kayo. Naranasan niyo na po bang manghusga? Amen. No? Buti na lang kagaya ko kayo. No? Naranasan natin manghusga. Kung hindi man, di ba? Minsan nangyayari na lang siya bigla. Yung hindi mo naman gusto manghusga, pero bigla na lang. Para example, bigla na lang may dumaan sa'yo na maganda yung bag, tapos maganda yung relo, tapos bago yung sapatos, tapos yabang. Yabang naman na ito. Nakaka-relate po kayo. Oh, judgmental kayo ha. Diba? Minsan ganun po tayo. Nagja-judge tayo kasi sa kanilang appearance. The other way around. May nakausap tayo. Tapos gumaan yung loob natin. Sasabihin natin sa kaiba, ang bait-bait ng tao yun. No? Pero first time yun ang nakita. Kasi nga po, mabilis tayong magbigay ng standard sa tao base sa kung ano po yung nakikita natin sa kanila. Pero ito pong double standard na to, or simply to judge other people, hindi po yan pwede sa ating Panginoon. Kasi sabi po dyan, the danger is kapag naging two-faced person ka na. Ano po yung two-faced person? Ganyan po yan. Pero kapag minsan ba may kausap kang gano'n, feeling mo ang bait-bait, pero may tinatago namang tinatagong baho. Di ba? Minsan nagiging two-faced tayo, and even ako po, to be honest, minsan nagiging ganito pa na ako. Nag-judge ako ng ibang tao, tapos bigla nandito na ako nasa-serve. No? Hindi pala yun pwede, kasi sabi sa Bible, ito totoo na, you cannot serve two masters. Diba? So that's why we need to love sa paparaang tama at paningin po na ating Panginoon. So balik po tayo sa ating pinag-uusapan. Sabi po sa 1 John chapter 4, verse 7 to 8, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. Notice, ilang beses pong binention yung word na love sa verse na to. 5, ang galing. 5. Talagang sapat to na rason para pag-usapan yung pagmamahal. Kasi, inuulit-ulit, at pag po pala yung word ay inuulit-ulit sa isang verse, at sa entire Bible, sobrang importante po nito. So, bigyan po natin ng importansya. Para mas maintindihan po natin, let us strip them down into some other places na ititin ko lang ng konti. Sabi po dyan, love comes from God because God is love. Parang ito lang pala yung sinasabi ng verse na to. The source of love only comes from the Lord because God is love. Sorry po, paulit-ulit po ako. Just to spoil you, hindi po tayo magbibigay ng mga points dito. Later on, I'll be just giving practical parang points. Pero hindi po natin i-emphasize yun. Ang bibigyan po natin ng importansya is kung paano tayo magmamahal. So again, itong verse na sabi lang po niyan, love comes from God because
God is love. So siya yung source. Pero, bago po yan, bakit parang feeling mo, nauubusan ka ng pagmamahal? Eh si Lord yung source ng love. Tanungin mo yung sarili mo, baka kasi hindi si God yung source ng love mo. Baka pala ang nagiging source ng ating pagmamahal ay tao na, o kaya material na, bagay na, o kaya yung magagandang sitwasyon sa ating buong buhay. So since nalaman po natin ito, we know that the full authority of love sa Kanya lang manggagaling. Kay Lord lang, wala na iba. Love ay sa Kanya lang po manggagaling at wala na pong iba. At hindi po sa tao. Hindi po yan sa tao. Pero, ginawa naman ng mabait eh. Love na kaya. Posible. Pero hindi pa yun yung totoong pagmamahal. Kasi galing yun sa tao. Diba? Minsan kasi, the danger is, binabase po natin yung pagmamahal sa tao. Pabalik ako sa next slide. Minsan, binabahan po natin yung pagmamahal natin sa isang tao. Isang story na siguro po makaka-relate tayo. Sino po dati yung may crush? Mga batang 90s dyan. Meron crush. Di ba pag crush, nung dating panahon, sabi kanina, di ba, yung crush, ano daw, paghanga. Pero naniniwala tayo na pagka meron tayong crush before, sobrang secret niyan. Di ba? Hindi ko alam kung ako lang yun dati. Di ba pag yung crush before sa panahon kasi ngayon, pag crush, alam na ng lahat eh. Di ba? Pero dati talaga, I can testify. Pag sinabing crush, hindi mo yan sasabihin. Di ba? Hindi mo yan sasabihin. yung crush. Pag sinabi yan, ng taong pinagsabihan, ay, may kalahalagyan ka talaga. Sinasabi ko sa'yo, crush ko nga eh. Bakit? Kasi feeling natin importante yun eh. Feeling natin pagmamahal na yun. Diba? Feeling natin na yun na yung pagmamahal sa akin. Eh, ngayon kasi, bago na. Pag sinabi crush, hindi lang isa may alam yan. Tingnan mo. I-flex pa kung sino yung crush niya. I-story pa. Diba? Nagbabago. Kasi ngayon pagmamahal niya nagbabago. And ngayon ang tawag na dyan is infatuation. Alam niyo ba infatuation? You're becoming fat. Hindi. Infatuation, ito po yung nag-i-strike ka ng feeling sa isang tao dahil may nakita kang maganda sa kanya. Ayan, nakita mo maganda. No? Parang infatuated ka na. May ginawan ka ng maganda, nag-serve sa'yo ng maganda. Infatuated na ako sa tao. Na-attach na ako, parang sparks ng dalawa na hindi ko matago. Yun yung infatuation. But to reveal you, brothers and sisters, hindi po yun pagmamahal. Yun ay isang simpleng illustration ng pagmamahal base sa ating understanding. Kasi, pag pala binasing natin doon, definitely mapapagod ka. Maiiwan ka. Sino po sa atin dito na iwan na? Oh. Diba? Sabi sa'yo, magbabayad daw ng utang. So, hindi ka binayaran. Diba? Masakit yun. Masakit po yung ganong feeling. Pero, just be serious. Ayun nga po, napapagod tayong magmahal kasi po yung source ng pagmamahal natin ay hindi nasa tama. Diba? Hindi na sa romantic relationship, even to our family members. Pastor, ang hirap-hirap mahalin. Mahalin mo yung mga magulang mo, yung kapatid mo. Pastor, kung kilala mo lang. Diba? Kung alam mo lang, Pastor, parang kulang na lang talaga. Hindi ko papasukin sa bahay. Diba? Okay, kung alam mo lang, Pastor, our prayer is dahil hindi tama yung source ng pagmamahal po natin. Ganito yung nangyayari. Pastor, gusto ko magmahal eh. Pero yung magulang ko parang parang pinsanan ni Satanas. Di ba? Parang sinasakitan na ito. Di ba? Ang hirap pong ipakita yung pagmamahal. So, next. Dahil pala ganun tayo, hindi natin nalalaman, nakakapag-judge na po tayo ng ibang tao. Sabi mo po sa katabi mo, huwag kang manghusga. Ayan. Huwag po tayo manghusga kasi pag ginawa po natin yan,
Hindi na tayo nagpapakita ng pagmamahal. Now, the question is, bakit po tayo nauubusan ng pagmamahal? Bakit parang minsan, empty na yung love tank natin? Single people, di ba? Ang love life pala, pinag-pray. Sabi kanina, always on time. Ang love life pala, pinag-pray. Hindi lang pala yan dapat, dumating siya eh. Diba? Hanggang, ginawa ako ng maganda eh. Parang, ito na ata yung angel. Dala ni Lord. Pero hindi po yun totoo. Kasi base po yun sa sarili nating interpretasyon. Di ba? Hindi na po sa ganon. Even to married couple. Di ba? Minsan napapatanong ka, bakit ganyan yung asawa ko? No? Bakit ganyan yung asawa ko? Parang minsan hindi na tama. Di ba? Pero magkasama na kayo. This is because baka yung pagmamahal niya ay hindi na po galing sa Panginoon. Right? Baka yung pagmamahal na pinapakita ng iyong asawa ay hindi na nanggagaling sa ating Panginoon. That's why nauubusan tayo ng pagmamahal. And to the young people, kung nandito ka po sa church, tapos naghahanap ka ng magaganda at buwapong tao, Amen. Naku, God bless you. Bakit? Kasi meron ka makikita. Yes. Lalo sa I Praise Church, meron ka makikita ang magaganda at gwapo. Pero God bless you. Ito yung danger dyan. Yung pong kagandahan at kagwapuhan, panlabas na at lumilipas. Lumilipas po yung magagandang appearance. Diba? Hindi po yung panghabang buhay. At pag yun ang hinahanap mo, magkakamali ka talaga. Mapapasabi talaga ako ng God bless you sa'yo. I am telling that to myself as well. Kasi hindi yung tama. Tama po? Tama ba? Hindi po yung tama. Kasi, ngayon, oo. Pero hindi mo mararamdaman yung effect niyan sa ibang araw. Makikita mo yan in the future. Hindi pala yun. Diba? Instead pala ng pogi yung hinahanap ko, dapat ang hinahanap ko yung pogi. Presence of God inside. Nakahanap ng baon yung voice. Presence of God inside pala dapat. Hindi lang po yun sa mga kabataan, ha? Even po sa ating mga katatayan, we pray. Kayo po ba ay pogi? Amen. Pogi? Pogi! Pogi! Diba? Ang pogi ay hindi lang po appearance. Pogi is presence of God inside. Yan yung prayer natin. Alam mo, kahit hindi ka pamahal-mahal, minamahal kita. Kasi nakikita ko si God sa'yo. Si Jesus sa'yo. Para kung may pinamahugutan, no? Ayun. So sabi po, God is the ultimate source of love. Bilisan na nga po natin. Sabi dito, God is the ultimate source of love. Without God, there is no love. Without God, there is no love. Hindi po natin magagawa mamahal kung wala po ang ating Panginoon. Kasi nga po, darating yung time, mauubusan kayo. Mauubusan ka ng pagmamahal. Lalo kapag wala ka ng source. But this is what I will tell you, brothers and sisters. If God is the source of your love, sabihin mo nga, you need God. You need God. If God is the source of your love tank will never be empty. Sure ako dyan. No? Your love tank will never be empty kapag si God ang source. Kahit galit ka, hindi yan magiging empty. I can testify. Because God will continue to express His love for you no matter what the situation is. Nagiging mapagmahal kasi nasabi ko sa'yo kapag si Lord ang source ng love mo. Now the question is, kilala mo ba si God? Kilala mo ba si Lord? Kilala niyo po? Mahirap. Kasi hindi tayo nagmamahal eh. But without God, there is no love. Kaya dapat kilalanin mo po ang ating Panginoon. Pastor, ano naman eh? Pastor, mabait. Hindi nga mabait ang basihan. Diba? Hindi yun. Diba? Pastor, ano? Mayaman. Mabait, mayaman.
Pero hindi. Hindi. Mukhang bigla, no? Naging double standard. Okay, mayaman, pwede na. Minsan ganun eh, di ba? Pag napapasa natin sa physical na appearance, sa pagtingin natin sa tao, feeling natin acceptable na siya sa ating Panginoon. Pero hindi po ito pwede. So, intindihin po natin ano po ba yung pagmamahal ni Lord. Gusto niyo po bang maintindihan yung pagmamahal ni Lord? Amen. Ito po yan. Hindi ko po alam kung alam niyo po itong term na to. Sabihin niyo nga po, agape. Agape, that is the love of God. Agape love. And ano po yung agape love? Ito nga po yung source ng love. Pero yung agape, ano yung love na pinapakita po nito? Isa-isahin po natin. Ang agape love daw po, ito ay unselfish. Agape love is also unfailing. And agape love is also unwavering. Agape love is also unconditional and even sacrificial. Kung mapapansin niyo po, brothers and sisters, ang daming antindi. Antindi, di ba? Antindi ng pagmamahal ng Panginoon. Di ba? Grabe. Antibay. Di ba? Antibay ng pagmamahal ng Panginoon. Ganyan si God magmahal. Matibay po at antindi. Kung magtitingnan po natin, ang hirap intindihin. Kasi ganyan kalaki yung pagmamahal po na pinamakita na ating Panginoon. So now, kung feeling mo hindi ka pumahal ng Panginoon, feeling mo lang yun. Diba? Feeling mo lang yun. Huwag ka masyadong mag-assume na tama yung pakiramdam mo. Feeling mo lang, sabi mo, feeling mo lang yun. Feeling mo lang po yan talaga. Kasi last time, di ba, nabanggit po sa sermon, naniniwala ka na mahal ka ni Lord. Sino sa atin ang naniniwala na mas mahal ka ni Lord? Amen. Di ba? Mas mahal ka ni Lord. So kung tinitignan mo na hindi ka mahal ng Panginoon, hindi yung totoo. Baka mali lang ang iyong pag-iisip. Mahal po tayo ng ating Panginoon. And in fact, sabi pa nga po ng kaibigan ko, I will always love you. See? Sabi pa yung aking kaibigan si Whitney Houston. Sabi niya, di ba? I will always love you. Hindi po yung totoo. Sino sa inyo favorite mo natin yung katang yan? Okay lang yun. Pero hindi po yung totoo. Nakapapay, yung mga lola natin nakaka-relate sila. Di ba? I will always love you. Totoo yan. Pero hindi yan totoo. Ang gulo, di ba? Kasi nga, nauubos po yan. Bagay na yan. Ano nga yung I will always love you. Iba pa rin. All I want for Christmas ba? I will always love you. Hindi po yan totoo. Ang sinasabi po ng ating Panginoon is pagmahal ka sa paraan kinukuha mo po sa ating Panginoon. So, eto po, just to be serious. Minsan, di ba sa mga mag-asawa, ewan ko kung tama yung aking sasabihin. Di ba minsan sa mag-asawa, minsan hindi ka mahal-mahal ang asawa mo. Mali. Huwag niyo po kong ilaglag. Pinag-usapan po natin yan sa best friend minsan. Di ba? Di ba minsan hindi ka mahal-mahal yung asawa? Tama. Thank you po. Panitigan niyo naman po. Di ba minsan hindi ka mahal-mahal ng asawa? Totoo po yan. Not just sa mag-asawa, kahit yung kapatid mo, partner mo. Minsan hindi yan kamahal-mahal. Kasi bakit? Meron yung mga ginagawa na hindi okay for you, na hindi mo maintindihan. Pero ito po ito sure ako. Kahit hindi yan kamahal-mahal, pinamahal mo pa rin. Diba? Diba? Kahit hindi po yan kamahal-mahal, minamahal natin. Nagmamahalan po ba? Yun. Kahit hindi yan. Kahit hindi ka mahal-mahal. Pero ito po yung sure. Talagang feel na feel ko yung February. Diba? Ito po. Calm down. Naniniwala na po ako na mahal niyo po. Naniniwala na ako, no? Pero ito nga po. Mahal
nag-decide tayo na mahalin sila. Not because of our feelings. Pero nag-decide tayo na mahalin sila kasi ang source ng love natin si God. Diba? Ang hirap mahalin, ang hirap magmahal. Ha? Pero, sasabihin ko, magmamahal ako kasi nakikita ko yung Lord sa'yo. Diba? Yun pala yung pagmamahal. No matter what the situation is. Diba? Minsan nagbabago yung pagmamahal. Galit ka, pero pag binigyan ka ng I love you. Diba? Pero hindi yun tama. Hindi dapat nagbabago. Because we decide. Si God ganun din po. Si Jesus Christ nag-decide din yan. Kasi this is the greatest love of all. Diba? Ito yung the greatest love of all. The cross is the ultimate expression of God's love. Tignan niyo po ito. Ayan. Diba? Ito po yung pagmamahal niyo. Tignan po natin lahat. Ito yung pagmamahal nila. Tayo po, hindi po tayo kamahal-mahal. Hindi tayo kamahal-mahal. Kasi nagkakasala kayo. Papalpangin ka. Pero nag-decide si God. Mamahalin ko to. Mamahalin kita kahit makasalanan ka. And that is the greatest love of all. Yung pala yung mahal. And brothers and sisters, kayo din po, tayo, kaya natin yun. Kasi nagawa na natin. Diba? Despite of the emotions, feelings, tayo po ay magmamahal. Kasi the source of our love is our God. Ayun po. Yun lang. Gusto ko lang po yung ma-establish. So, the time na when you look at the cross, sasabihin mo, ito pala yung love. Hindi pala siya ganun. Hindi po pala ganun. Ang pagmamahal pala, ganun. Kasi binayaran ng Panginoon yung pagkakasala mo. That is the greatest love. Pag nakita mo tong cross, kung hindi mo pa kilala si God, sasabihin mo, ay, bakit walang imahe? Bakit parang hindi ko maranasan yung pagmamahal? Pero pag tinanggap mo sa sarili mo na makasalanan ka at papalpakin tayo minsan na tao, pag nakita mo ito, ang sasabihin mo na, thank you, Lord. Praise God. Praise you, Jesus. Kasi alam mo kung saan ka nang gagaling. Di ba, pagka ginawan ka ng mali, pag pinatawad ka, grabe yung pasasalamat natin. Lalong higit sa ating pong Panginoon. Minsan pala, it is just a matter of our point of view kung paano natin tinitignan ng ating Panginoon. Now, ganito po, practical scenario. Pera. No? Illustration pera. Ewan ko pa kung meron akong pera dito. Meron akong pera, 50. 50 lang yung laman ng wallet. Minsan, parang ayoko nang ito. Minsan po ang ating perception ng pagmamahal sa salapi at sa material na bagay. Sige, panindigan ko na. 50. Diba? Lord, mahal mo ako. Ang prayer ko, makapagbayad ako ng kuryente. Naku, kulang. Kulang pala. Lord, alam ko po na minamahal mo ako and I know makapagbayad ako ng tuition. I know makapagbayad ako sa aking pagkakautang. I know makakabili ako ng kape. Parang yun lang yung kaya nito. Yun yung pagmamahal na akala natin. Pero hindi pala yun yung pagmamahal na tinutukoy ng Panginoon. Kasi pag pala ito lang yung pagmamahal natin, sobrang limited. Nauubos to eh. Pag ginamit mo, naubos na. Kahit gano'n man yung kalaki, nauubos. Pero ang gusto ng Diyos, parang, di ba parang, Lord, pagmamahal, and I know that love is God's mercy, God's power, God's promise, faithfulness, love, salvation, forgiveness, peace, presence of God inside me. Tulungan niyo po. Ha? Ganyan yung pagmamahal. And sabi, diba, sa sermon ni Pastor Jan, those are the intangible gifts and those are the intangible gift of love na pwede natin maranasan.
na kailan hindi matutumbasan ng pera. Pag meron ka nun, kahit wala kang pera, masaya ka. Because you have that peace of God inside you. Yun yung totoong pagmamahal. So ito po, we're nearing to an end. I just want to remind every one of us na huwag po nating i-doubt yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Never doubt God's love for you. And allow the love of God to change you. I-allow mo ang pagmamahal ng Panginoon na bago. Naniniwala po ako na ang pagmamahal po ay nagkakos ng pagmamahal. Sorry po, never doubt God's love for you. Ito po ang sinasabi. Pinatunayan po yan dito sa verse na to. 1 Corinthians chapter 13 verse 11. Love never gives up. It never loses faith. It is always hopeful and endures through every circumstances. Kasi hindi ka nagdadoubt sa pagmamahal ng Panginoon. Kung feeling mo, hindi ka mahal, kung feeling mo, wala ka na. Ito yung totoo. It endures through every circumstances. At naniniwala po ako, sabi ko nga, ang pagmamahal ay nagbibigay ng pagbabago sa iyo. Nagbibigay ng pagbabagong pananaw, nagbibigay ng panibagong power and energy for you because you have the right love. Tama po ba? Nagbabago tayo dahil sa pagmamahal. Yes, tama. Nagka-transform tayo. In a very simple example, naranasan mo ba yung una kang magmahal? Mga grade 3? Hindi. Di ba, pagka nagmahal ka noon, nung time na yon, nagsisimula ka na magbago. Di ba? Parang pagising mo sa umaga, iniisip mo na mag-toothbrush lagi. Di ba? Mag-ayos lagi ng katawan. Kasi nakakaramdam ka na na-admire mo na yung isang tao. Kasi nagbabago ka na because of the love that's coming through you. Sa ating pong Panginoon, ganun din po yung ginagawa niya sa atin. Ay tayo ay magbago dahil sa pagmamahal na binibigay po niya sa atin. Ayun po. And, balik po tayo sa ating verse, main verse. It says here, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Love comes from God. Again, I want to establish this. Ang pagmamahal galing po sa Panginoon at hindi po sa tao. Ngayon po, paano naman sa ating mga kagalit? Lahat tayo, meron po tayong kagalit. Right? At minsan yung mga kagalit na yun, ang hirap nilang i-invite sa church. Di ba? Parang ang hirap namang pakitunguan ng taong to. Ang hirap naman niyang i-invite. Right? Bakit? Eh, pastor, baka mapunta sa langit eh. Ang selfish mo ha? Ba? Wala ka dun. Wala ka pala sa langit, no? Siya pala yung nasa langit bigla. Huwag po tayong gano'n. Huwag tayong selfish. Why? Kasi po, hindi po yun ang design ng ating Panginoon sa atin. Ang design po ng Lord sa atin is for us to have a love that is coming from Him, and that is agape. Sabihin nyo nga po, agape. Agape lang. Now, balikan po natin itong verse na ito. Sabi po dito, the love that is coming from God ay agape. Pero, ngayon, ano naman yung love na dapat natin ipakita sa iba? Sabi po dyan, nasa unahan, let us love. Kung may agape, meron din palang, sobrang interested po ako sa topic na yan. And meron din palang ganito, agapaw na term, na malapit sa agape. Meaning, for us to love and to showcase our love to one another. Agapaw pala ang tawag dyan. And, sa akin po pag-reflect, medyo, ibento ko lang po to. Hindi po ito, totoo, pero na-realize ko lang na agapaw, parang umaapaw, nag-overflow. Di ba? Kasi, ang source mo, si God eh. Ang source mo si God. At pag ang source mo, sobrang overflowing, ikaw din, aapaw. Di ba? Di ba pag ang source mo ay talagang nagbibigay ng totoong pagmamahal, ikaw din, aapaw ka din for you to show that love to one another. Papakita mo yung pagmamahal mo sa kanya kahit hindi na yan kamahal-mahal. Bakit po natin yung ginagawa? Because we have the right
that source at hindi sa tao. Ang source po natin ay tama. And to be specific, ito po yung love tent na tinatawag sa Bible. 1 Corinthians 13:4-7, alam po natin yan. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. Basahin po natin. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects. It always trusts. Always hopes. Always perseveres. Yun na yun. Napakaganda. Pero alam mo po ba, to be specific and direct and frank ka, that is the kind of love that pleases God. Ito po yung totoong pagmamahal that pleases God. Now, the question is, do you have that love? Tignan mo isa-isa kung meron yan. Baka yun yung pagmamahal. Now, ito po ay masakit. Ito ay posibleng hindi madaling tanggapin at posibleng ito ay mahirap na gawin. And I am also telling this to myself kasi nakaka-relate po ako dito. No? Ito po. Kung meron kang karelasyon, meron kang relationship, pero kung partner, meron kang asawa, magiging prapa po ako. Kasi kailangan ko sabihin. Kung meron kang karelasyon, meron kang asawa, and you are thinking, okay naman kayo eh. Nagmamahalan kayo. Parang match kayo at nagmamahalan kayo dalawa. Okay naman kayo sa isa't isa. Mahal niyo yung isa't isa. But the question is, with what you are doing, does it give honor sa ating Panginoon? Meron kang karelasyon, pero you are engaged to premarital sex. Meron kang karelasyon, pero alam mo, definitely, you guys know, meron kayong mali ginagawa. It doesn't please God. I am also guilty of it. It doesn't please God. Baka hindi yun yung pagmamahal na tama, na dapat mong mahalin. Minsan alam natin mahal eh. At dahil alam natin na mahal, sa paningin natin tama yun. Pero sa paningin ng Diyos, mali yun. Hindi yun yung totoong pagmamahal. It doesn't please God. Kasi nga, hindi siya yung source. Baka ang source mo ikaw. Baka ang source mo ito. Baka ang source mo yung feelings mo. Again, our theme for today is, for this month, let God occupy your heart. Pero ito nga yan. Itong pusong ito, it is deceiving. Lulukuhin ka niyan. That's why you need God to occupy this. To occupy your heart. Kasi lulukuhin ka niyan. Sa tingin mo tama. Hindi po ako nagsabi nito. Sorry po. I need to be blunt. Kasi sinabi po yan dito. And I realize that. Sabi po, love does not delight in evil. And we know what is and what are evil. You know that. Alam ko po yun. At ako po yung nagkakamali. Pero minsan yung pagmamahal, kailangan ng palo. Kasi that is what is true. Mahal ka eh. Kaya kailangan mo yan. Ako din po, para ko sinesema na ng Panginoon. So to hear it. Kung feeling mo ang hirap, kailangan mong gawin para makasunod ka sa ating Panginoon. Yun ang totoong pagmamahal. Grabe. Grabe yung pagmamahal. Sobrang lalo. Sorry po medyo nag-focus po ako doon at patuwanin po ako po ay nagtagal ng konti. Pero yun po ang gusto ko pong i-establish for us. Masakit eh. Ako, nasaktan ako. It hurts. Sino po sa atin nasaktan? It hurts. Yung iba po nga madaming beses.
hurts. Di ba? Nakakasakit. Pero ito na po, practical advice na po tayo. Malapit na po tayo matapos. You should love one another. You should correct them, not to tolerate them, and to showcase God to them. This is the practical advice that we need to avoid in loving one another. Avoid. Sabihin mo sa katabi mo, avoid. Avoid. Sabi po, this is what you need to avoid. Number one, you dwell in pain. You need to avoid dwelling in pain. Ano po yan? Ito po yung ginawa ka ng masama, kahit maliit o malaki, inaalagaan mo. At dahil inaalagaan mo yan, ang hirap magmahal. Brothers and sisters, that is what you need to let go. Yung sakit. Kasi hindi yan healthy for you. Yung peace, hindi mo naman yan gagawin para sa taong ginawan ka ng mali. Yung peace, gagawin mo yan para sa sarili mo. Para makatulog ka. Araw-araw, makatulog ka sa gabi na mahimbing kasi meron kang peace. Naranasan mo na ba yung gumising ka, no? Tapos, sino kaya ang masira ang buhay? Wala namang ganun, di ba? Gagawin natin yun para sa sarili natin, for us to move forward. Para mas makagalaw tayo. Ganun pala yun. Kaya ka pala nagmamahal. Second, quickly, second-hand offense. Alam niyo po ba yung second-hand offense? Ito po, maganda po ito. Second-hand offense is yung offense, let's say, yung kaibigan mo, ginawa ng mali, dahil mahal mo yung kaibigan mo, nakuha mo yung offense na yun, iba na yung pagtingin mo sa tao. Di ba? Ang tawag po doon, chismis. Ang tawag po doon, maritas. Ang tawag po doon, maling informasyon. Posibleng tama. Pero dahil mahal mo, nasaktan ka, sasaktan mo na din siya. Ang nangyari, dalawa na kayo magkakampay, yung isa, mag-isa, ano na, wala ka ng pagmamahal. Kasi nagsama na kayo. And that is not healthy. That is what you need to avoid. Hindi yan pagmamahal. Akala mo lang nagpamahal ka kasi sinashare mo pala. Hatred na. Hindi na pagmamahal. Diba? Minsan nga sa pamilya, ganun din. Because of the family culture. Minsan ganito yan. Pag ang nangyari sa pamilya mo, uy, kahit na simpleng bagay lang, hindi pinalik yung Tupperware mo. Huwag ka na magpahiram dyan kasi hindi naman yan babalik. Ano mangyayari sa'yo? Yung pagtingin mo sa isang tao, ganun na, forever. Hindi naman naman magaling. That is not love. And it is evident to us because of the family culture na sometimes nararanasan natin, even to our brothers and sisters. Di ba? Minsan, friend, pag ganito ka lang, pag alam mo na, nabibigyan ka ng ganon, takbo mo na kagad yung bili. Wag ganon. Pero ganito kasi minsan uy, ikaw, shasharan mo na naman ako, dadalhin mo na naman ako sa impyerno. Huwag ka naman damay. Huwag ka naman damay. Kanina nag-worship ako forever God is faithful. Tapos ayan na naman. Instead, we showcase that love. Huwag na natin pangalagaan yung offense na yun. Kasi it is not healthy for you to love one another. Lastly, unforgiveness and bitterness. Ano po yan? Unforgiveness and bitterness. Mahirap tong gawin, tama po. Pero kailangan mo pala yung i-let go and i-avoid. Kasi ganito po yan. Biblically, Hebrews 12:15, it says there. Nabanggit ko ito sa akin kaibigan, si Bob. No? Sabi dito, see to it that no one falls short of the grace of God and that no root of bitterness grows up to cause trouble and defile many people. I'd like to highlight ito po. No root of bitterness grows up to cause trouble. Ayaw ng Panginoon yan. Para mas mag-gets po natin, ito po yan. Yung root of bitterness, ganito po. Lumalim na. Dahil lang sa Tupperware. Pero yung galit mo, lumalim na. Hindi nagpapayara, madamot yan. Hindi lang lumalim, lumawak.
At hindi lang lumawak, nagsanga-sanga kasi hinar mo sa iba. Ngayon, paano ko magpapatawad? Paano ko magmamahal? Gusto ang hirap ng kunin. Ang hirap ng patawarin. Kasi ang laki na. Patawarin niyo po ka, nag-extend po ako ng hours. Ang laki na. Ang laki-laki na ng galit ko. Ngayon, brothers and sisters, if yung galit mo simple lang, I pray you let go of it and express love to one another. That is what God wants to us. I'd like to end here. Everyone who loves has been born of God and knows God. Who does not love does not know God because God is love. If hindi ka nagmamahal, baka hindi mo kakilala ang ating Panginoon. If hindi ka nagmamahal ng tama, baka hindi mo po kilala ang Panginoon. Now, if you know this, stethoscope. Ano ba? Stethoscope. Sorry. Stethoscope. Parang. Tama po kayo, ha? Sorry. Ang tawag ko ay stethoscope. Kaya ko po yung nalagay kasi chinek up po ako. Yung doktor ko sabi, breathe. Parang inhale. Very good, chill. Okay. Inhale. Very good, chill. Inhale. Di ba ganon? Pero baka tayo pag ginanyan, bitterness. Galit. Selos. Inggit. Nako, hindi ka makakahinga. Ikalalagyan ka talaga. Hindi po yan maganda. So that is our prayer. Magkaroon tayo ng heart check at hindi tayo magkaroon ng findings na gano'n. Kasi mahirap yan. Again, we should love one another. We should love one another. Pero mahirap po yan. Again sorry po madali po itong sabihin. I'll be saying this to you. Madali po itong sabihin para sa atin, para sa inyo, at para sa akin. Pero mahirap gawin. But we should have this baby steps. This is my last slide. We should have this baby steps. Kung mahirap kang magpatawad, kung mahirap kang i-let go yung temptation na yun, hindi naman dapat agad eh. Ayaw ni Lord ganun. Gusto niya, paunti-unting pagbabago. Para po yung ganito. Naalala ko lang po yung aking po pamangkin. Siya si Leah. Pag yan nakatayo, natatakot yan. Kasi, hirap siya eh. Hindi siya sanay. Gusto niya pa may magagabay sa kanya. No? And that is the baby step. Nakakapit yan, pero takot na yan. Hirap na yan. Tayo po ganun din. Mahirap magpatawad, nakakatakot na hirap gawin. Pero ito po yung sasabihin ko sa inyo. Do it for the Lord. Do it for the Lord. Even though baby steps, do it for the Lord. Kasi ganito yung mangyayari. Yung pamangkin ko po na yan, si Leah, hindi niya alam. Naglalakad na pala siya. At ang maganda pa dyan, naglalakad siya papunta sa stage. Si Jesus. Ayun. Nakakatawa. Little did we know. Ginagawa na pala natin ito para sa Lord. We should do baby steps lang. Kasi if you're doing it for the Lord, you'll be able to showcase love. And you are being occupied sa heart. With that in mind, let us pray po. Tayo po na aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Oh God, your word is true. Your word is so practical na talagang kailangan po namin itong marinig. So God, our prayer ay hindi lang po namin itong marinig, but for us to showcase that love to one another. God, Lord, patawarin po kami kasi sometimes ang laman ng puso namin hindi love, kundi hatred, galit, at sama ng loob. So God, I pray that you put into our hearts ang tamang pagmamahal. This is our prayer in Jesus' mighty name.